Dalawa sa akin. Welcome mga kadara sa ating part 2 ng ating Mapanwepe Lake Adventure. Dito ay makikita na natin kung paano na kami nakarating, nag-camp at in-enjoy ang ating kalikasan kasama ang buong team kadara. Malapit na kami sa Mapanwepe Lake. Kasama namin ngayon ang isang grupo ng mga lokal na Aita. May ilan sa kanila na nakatricycle habang ang iba naman ay nakamotor. At dito na kami iniwan ng ating mga kapatid na Aita. Nakakatuwang makita ang kanilang pagtulong. Ang kanilang mga ngiti at kwento ay nagpapagaang ng aming paglalakbay. Salamat lang. Habang binabaybay namin ang daanan patungo sa campsite, napansin namin ang isang grupo ng campers at tour guide. Senyales ito na malapit na kami sa target naming lokasyon. Ito na nga yun. By phase. Phase 2 eh. Anong phase 1, phase 2? Yan, camp 3 yan. Saan tayo camp, pare? Facebook dapat tayo. Ha? Tayo. Phase 1, phase 2, tsaka phase 3 yan, di ba? Facebook tayo dapat eh. Dito yata phase 2 eh. Bakit mas maganda yung phase 2? Tignan natin na dyan, baka meron dyan nakalagay kung anong phase 2. Eagle Paradise. Tari din. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila, pre. Yung 2 ba dito? Yung 2? Yung 2? Yung camp 2 dito? Ah. Baka dito. Ajay, hindi kaya yun yung 2? Okay na yan? Yan? Diyan sa likod na yan. Hindi mo, wala pa yan, hindi mo na makukan. Kung pupuntahan natin, natabunan na. Sa wakas nakarating din kami sa Mapanwepe Lake. Grabe ang ganda ng tanawin dito. Ang Mapanwepe Lake ay isang kaakit-akit at tahimik na lawa na matatagpuan sa Zambales. Nabuo ang lawang ito noong 1991 matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Ang tubig ng ilog kasama ang mga lahar at abo mula sa bulkan ay humadlang sa ilog at nabuo ang lawa. Napakagandang destinasyon ng Mapanwepe Lake para sa mga mahihilig sa kalikasan, lalo na sa mga gustong mag-relax at magmuni-muni sa isang tahimik na kapaligiran. Makikita sa paligid ng lawa ang mga luntiang bundok at kagubatan na nagbibigay ng nakaka-relax na tanawin. Bukod dito, paborito rin itong lugar ng mga nagka-camping at nagpipiknik. Bagamat mayroon pa rin mga bakas ng nakalipas na trahedya, nagiging simbolo na rin ang Mapanwepe Lake ng muling pagbangon at kagandahan ng kalikasan. Isa itong magandang halimbawa na kung paano kayang makabawi ng kalikasan mula sa mga trahedya at magbigay ng bagong buhay.
Daddy ko nga eh. Ayun. Hindi mo na maghapon dito. Doon sa kabila. Bibili mo yun nandito ko sa kwan. Kaya madami. Pagdating namin, nagsimula na kami maghanap ng magandang lugar para sa aming tent. Pero sobrang lamig at napakahangin ng panahon, kaya't nahirapan kami mag-set up ng isa sa aming mga tent. Nabaklas kasi ang bandang taas ng tent, kaya kailangan pa naming ibalik ito. Talaga kinakailangan natin. Pa 6% na lang siya. Ha? 6%. 6%? Tigdalawa tayo, pare. Pare, hawak mo isa. Oh. Pare, yung isa malalagyan. Sa kabila ng hamon ng kalikasan, nagawa rin naming maayos ang aming tent. Tumigit naman niya, pare. Pare, tumigit naman. Magsabi na tayo. Ah, may bomba dyan. Ako lang pwede. Pwede siguro. Kasi kung maglalaplak ako ng isda. Minsan napapaisip na lang din ako, bakit lagi may naiiwan tuwing magkakamping kami? Pagigaan. Sa pagkakataong ito, ay naiwan ko na naman ang higaan na dapat sana ay gagamitin nila paring Archie. Oo. Talagang pagkakasama natin si Kuya Tolis mo, hindi natin po pwede hindi walang maiwan. Na kailangan, yan na yung signature moves namin ni Esot. Inaiiwan lagi. Yung paalala kanina pre, ano pa ba nakalimutan natin? Sabi ko kasi malayo-layo yung lahat yata ng vlog natin eh. May binabalikan ako eh. Kaya nga. Hi guys, welcome to my vlog. Nag-aaral ko na ito na. At syempre, hindi mawawala ang masarap na hapunan. Nagluto kami ng sariwang isda at nagkaroon ng masayang kwentuhan sa gabi. Professional niya.
Wala na yan. Yung gasa na ito. Huwag kang mag-alala. Tayo na kailangan natin ugasan to. Ay, nakunin mo yung kwan. Yung tubigan natin. Yung sa tubig natin. Nasaan? Ayun o, nandun. Tapos, mag-igib ka dun, oh. Ayan, oh. May bomba dyan, oh. Oh, edi ihugas natin mamaya pa yan. Tayo dun sa bumpre, hindi ka nagdala? Nalimutan ko nga lahat. May tinda kaya sila chinelas dyan? Papa ka na. Mama, kan ma. Pwede mo makikip doon sa baba? Pwede. Thank you. Hindi ka. Dito mo, water ba? Guys, meron po kami yung kalan na wala pa kaming kanin, boss eh. Wala pa kaming kanin. Sabi dito nagluto yung mga namin. Yung doon din sa kape ng gate, nag-rim sa amin. Ang lakas po pala ng hangin dito. Saka nakapalupo dyan, sir. San Antonio lang. May yero kami dyan, parang na parang like. Tumarang kung doon kayo magluto. Ay, patuloy. Doon po kami nagano sa puno. Okay naman siya. Okay naman dyan, sir. Magandang pagkat. Ang dami. Ito dapat lahat. Hindi ko alam. Ito dapat Ang lahat. dami. Bawasan mo na lang doon kami balik ngayon. Hindi ako nga itong mablikat. Pwede, Jay? Ayun. Unlimited. Hindi ko pinuno. Ha? Hindi ko nilahat. Eh, bakit basa na? Unlimited daw, basta konti Kasi lang. nahugasan ko na eh. kasi Eh, bakit mo nilagay lahat kasi? kasi akala ko kasha. Tapos nung nahugasan ko na, hindi pala kasha. Patay tayo dyan. Doble saing tayo ngayon yan. O sige, ilagay mo. Hindi ka kasya daw. Nahugasan niya na lahat. Ako yung lugasan. Di ba, marami naman tayong kamantika. Gabi tayo. Doble saing. Oo, para may pumagaan tayo. Kung may matirang ulam. Ang dami itong pipirituin, no? Yan. Hindi naman na. Hindi naman pang kainan talaga yung pilaw. Hindi. Ito, hindi na natin ito ugasan. Ganito. Yung dating Mardol doon sila nakapwesto. Oo, doon sa Martol. Kasi pinapalayas na sila dito sa ano. Meron doon sa sa may likod ng central. So, sa likod ng Central, pwede rin. Doon nga ako, puro cooler na lang. Ubus ng mga tinda nila. May suka na yan. Meron. Sino pa? Lulutuin niya pa yan. Oo, lutuin pa niya. Sarap yung ginawa ni Arte dati na ganyan eh. Nakatikim na kayo ng Ubus eh. Siglaw. Sinig na. Oo. Sinigaw parang ganyan din yun. Yung May pero kasama. lalagyan mo ng inihaw na karne. Sarap. Nalyempo. Halo, ang sarap. Ito yung kinain namin ng Siniglaw. Ay, yung silig. Yan yung special ng suka. Oo. Lalagyan natin ngayon. Kasi maanghang. Ngayon, meron ako dyan martis pa.
Habang kami ay natutulog sa Mapanuepe Lake, linisin kami ng malakas na hangin. 20. Grabe ang lakas nito, kaya't halos masira ang aming tent. Meron pa bang kanya? Ano? Karton o sahol. Discarte tayo, dito na tayo magpapainit dito sa Sa loob. tayo kukuha ng ano. $327. Hindi na tayo nakatulog. Lakas ng hangin, paano tayo makapagpainit sa labas? Nagmamadali kami upang ayusin ang mga tent poles na halos mabali dahil sa lakas ng hangin. Gumamit kami ng mga lubid at pegs para itali ang mga poles sa lupa. Ito pa isa, doon naman sa kabila. Yung isa, makakamay. Habang unti-unting sumisikat ang araw, napansin namin ang kagandahan ng kalikasan ng Mapanuepe Lake. Ang mga kalabaw ay nagsisimula magtipon-tipon sa kanilang grupo. Ngunit kagabi, nakita namin silang kumakain ng mga damo na nakakalat sa paligid ng camping area.
Pagkatapos namin mag-enjoy ng mga tanawin, nagsimula na kami mag-impake ng aming mga gamit pero may problema kami. Iba ang rota pabalik sa Mapanuepe kaysa sa dinaanan namin papunta rito. Naligaw kami papunta rito at hindi namin pwedeng balikan ang dati naming maling dinaanan. Uwi na mga kadara. May sinusundan kaming kotse para hindi kami maligaw. Kasi kahapon medyo naligaw kami. So ngayon, may sinusundan kaming trail ng kotse sa sakyan. Then alam namin palabas na yun. Pag dito kasi pag mali yung daan mo, wala kahapon no, napunta kami sa mga malubong parte na papunta rito. Okay naman kaso nga sobrang lubungon. So na-stack up itong mga motor, lalo na itong single. Sa ATV walang problema eh, kasi itong single. Hirap. Yung ginagawa namin ngayon, sinusundan namin yung kotse para alam namin yung daan palabas. Yung sa tamang daan. Mga kadara, maraming salamat sa pagsama sa amin adventure na to. Kahit maraming pagsubok, sobrang fulfilling ang experience. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang probinsya adventures. Hanggang sa muli! Go, 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 go!